Nagsimula na ngayong araw ang filing ng COC para sa barangay and SK elections. Ang detalye sa live report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Chris, hindi natinag ng masungit na panahon yung mga kakandidatong opisyal na makapaghain ng kani-kanilang kandidatura para sa Barangay and SK Elections 2023. Simula na nga kasi ngayong araw yung COC filing. Alas 8 ng umaga kanina nagsimulang magbukas yung Sinsayan Hall sa Batangas City Sports Coliseum na magiging COC Filing Center. Matyagang nag-abang sa labas ng COC filing venue ang mga nag-aasa makapwesto sa barangay. Siyam na election assistant ang umaalalay at tumatanggap ng COC form mula sa mga kakandidato. May augmentation force din na nasa 3 kawani ng LGU. Nauna nang sinabi ng COMELEC Batangas City na bawal ang magsama ng kompanyo ng kakandidato sa loob ng venue maliban na lamang kung senior citizen, buntis at PWD. Epektibo na rin ngayong araw ang gun ban na magtatagal hanggang November 29. Sa Camarines Sur naman, maaga pa lang ay nakahanda na ang mga tanggapan ng COMELEC sa Naga City at iba pang bayan sa lalawigan. Maaga ring na-deploy ang mga police personnel ng Naga City Police Office at Camarines Sur PPO sa labas ng mga tanggapan ng COMELEC at ilan pang lugar para matiyak ang seguridad at kapayapaan sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Bagamat wala namang itinuturing na election hotspot sa probinsya ng Camarines Sur, tiniyak ng mga otoridad na hindi sila magiging kampante. Alam mo, Chris, hanggang mamayang tanghali, hanggang hapon, actually inaasahan na bubuhos pa yung mga maghahain ng kandidatura dito sa Batangas City Sports Coliseum. Hanggang September 2, iiral yung ipapatupad na paghahain ng COC dito. Chris. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.